Paano ka nga ba nagmamark nang hindi nabibreak basta-basta? Yan ang gagamutin natin for today's video. Pero bago ang lahat, roll intro para mo pro. Hi guys! Welcome to this video na kung saan pag-uusapan natin ang isa sa mga pinaka-underrated na skill sa pagdepensa. At yun ay ang marking or forcing. Bakit nga ba tayo nagpo-force? Bukod sa hinahati natin yung field into two sides, which is the open side and the break side, gusto din natin paliitin yung space kung saan naglalaro yung opensa. Mas maliit yung space, mas maliit din yung space na kailangan i-cover ng depensa natin. At dahil dun, mas magkakaroon tayo ng chance to make a play for the disc. Kaya andito ako upang magbigay ng 3 gamot para gumaling ka at ang team mo sa pagmark. So first, use your legs. Hindi pwedeng kamay lang ang gamit sa pagmark. Dapat yung legs din. Kung naka-force forehand kayo at nag-attempt sila mag-backhand throw, kailangan gamitin mo yung legs mo to cover that. Kasi kung aabutin mo lang yun gamit yung kamay mo, most likely matithrow talaga nila yan to the break side. Kasi ang dami ng magagaling na throwers at handlers ngayon. Kung hindi mo gagamitin yung legs mo, hindi mo mako-cover yung angle na yun. Or at least man lang, mas maging challenging pa yung throw. Para makontest yung mga round throws or mga backhand throws nila, kailangan mo mag-shuffle at least twice. Para kahit ma-throw yun, magkakaroon sila ng negative yardage. Second, marking too close. Ito, lagi kong nakikita. Unang-una, it's against the rules. Kailangan mo bigyan ng disc space yung thrower. At mas madali kayong mathrowan sa break side kung mas malapit kayo. Yung mga magagaling na throwers, ilulusot lang nila yan sa ilalim ng kamay ng marker. At makaka-throw na sila sa break side. At syempre, huwag din naman tayo sobrang layo. Dapat nasa 2 to 3 disc spaces lang yung distance natin. Depende na lang yun kung gaano katangkad yung binabantayan mo. Third, know what to give. Kung naka-force forehand kayo, huwag mo nang kagatin yung mga forehand throws nila. Yung mga magagaling na throwers, ipapump fake lang nila yan at ito-throw nila sa backhand. At dahil dun, mabibreak ka at mahihirapan yung teammate mo to recover. Or worse, maskuran kayo. Itong last one, medyo mas advanced na siya. Pero once na masanay kayo, mas magiging second nature na siya sa inyo. At yun ay ang paglingon. Once maka-receive yung bantay mo sa break side, kailangan nyo munang lumingon sa likod para malaman kung sino ba talaga yung next pass. Once malaman nyo kung sino yung next pass, pwede nyo munang i-cover yun bago kayo mag-start mag-mark. Hindi importante na makapag-count agad. Mas importante na hindi magtuloy-tuloy yung break passes nila. Mahirap magdepensa. Pero kung mas magiging disiplinado tayo sa pag-mark ng mga throwers, mas mapapadali natin yung buhay ng mga downfield defenders natin. Kaya kung nakatulong yung video na to sa'yo, like mo na yan. At i-share mo na rin sa teammate mong laging nabibreak. Subscribe for more ultimate contents. Doc G out! Peace!